take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochona. Ay. Oo. Hindi, wala lang. Sige, magandang hapon. Mga ka-ATM, kaserbisyo ako po si Maan Makapagal. Ang sarap kasi matulog, partner, aminin mo. Oo nga. Oo nga, nakakaingit dun sa ano. Yung mga nasa bahay lang ngayon. Uy, nailabas nyo na ba yung mga pangmalakasan yung, ano ba, jacket? Ay, pareho pala tayo Sweater. naka-black and white ngayon. Oo, di ba? Kasi maghapong umulan. Oo nga. Eh, tsaka, ang lamig. Ang sarap matulog. Correct. Oo. Kaya ang sarap pa umuwi agad pagkatapos ito. Pero yung ulan na ganito kasi, wala naman siya ganong baha, no? Kasi... Oo, tikatik siya eh. Oo, Hindi siya. Although, at times, tsaka steady lang. may buhos. Oo. Diba? Kumbaga, hihina, lalakas, hindi yung isang bagsak. Oo. Eh, basahin na daw yung Alin? charity timba. Ay! Nagmamadali. Ayan. Teka lang. Ano ba yung question of the day natin? Eh kasi, ano ba, may idea ka ba kung para saan ang confidential funds? Sige, sagutin mo yan, Zandro. Ha? Hindi ba dapat gastahin mo na lang yun ng gastahin? Confidential nga eh. Huwag nang ipaliwanag sa mo ginastos. Ba't ba kayo nangyayang confidential nga? Oo, ayan. Eh pero yun na nga, hindi lang, sagot. Oo. Dahil pwede ka pang manalo ng charity timba kapag ikay napili ang iyong mensahe. Kakatuwang natin dyan ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamamigay ng charity timba. Tuwing Huwebes at Biyernes po yan, pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Ayan. Ipadala lamang ang inyong mga sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number sa numerong 0919-278-3000 at huwag niyo pong kalimutang ilagay ang mga sumusunod, ang buong pangalan, kompletong address at contact number. Yun. So yung mapipili natin na makatatanggap ng charity timba ay kukontakin po ng ATM team. O, diba? Ano raw yung criteria for judging? Judging. Basta mag-send lang kayo. Ganyan. Hindi kasi wala kaming tambiolo dito. So ang nilalagay namin doon sa yung box, mahiwagang box. Tapos inaalog-alog namin. Oo, at bubunot. Oy, basta Bakit sumagot katawa ng kayo. tawa? Natatawa ako kasi parang siguro litong-lito na sila. Parang paano ba namin siseryosohin ba namin tong tanong? Paano kung magsagot ng ng recipe ng adobo doon pwede rin naman. Bahala kayo. Hindi pala nasagot yung tanong, no? O yan, paalala lang mga ka-ATM, isang beses lang maaaring makatanggap ng charity timba ang bawat mapipiling winner. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo at makakatanggap ng charity timba. Ayan. Marami pa naman mga nangyayari kanina. Oy. Diba? Oo. Dahil nga nagpatuloy. This week, isang beses lang nagkaroon ng impeachment trial day. Ang dami nangyari kanina. Pero ito yung unang araw for the Article 1. Tama? Kasi nga, Day 10. dahil nga, ano ba nangyari? Bakit nga ba lumipat na ng Article 1? Kasi nga hindi na pagpasyahan, hindi pumayag yung kampo ni VP Sara Duterte na buksan yung mga bank records, di ba? Yung mga financial records. Kaya, ipinagpaliban muna, Maan. So, hindi mo na siya tatalakayin. Isinantabi muna at tumalon muna sa Article 1. Kasi mula sa Article 4, yung mga death threats, tumalon ng Article 1. Yan ba yung magkakasunod? 4132 naman kasi talaga yan, di ba? So ibig sabihin, habang tinatalakay yung mga issues sa mga darating na articles, tuloy pa rin, hindi naman pala, hindi lang talaga na pagdesisyonan pa. Yun yung magkakasunod-sunod din naman talaga, di ba? Article 4, and then Article 1, and then Article 3, and then yung Article 2. So, yan din naman yung pagkakasunod-sunod. Pero may minumungkahi kasi kanina eh. Nabaguhin nga daw yung format. Yung flow, yung flow nung trial. Hindi,
Yung kumbaga, pwedeng magpatawag. Kumbaga, labo-labo ba yun? Chop suey. So, pwedeng, kumbaga, i-discuss ngayon yung Article 2 or 1, ganyan. So, yun nga, medyo malinaw. Pero ang tiyak ay dalawang former land bank manager ang tumistigo ngayong kanina. araw. Oo, yung isa ay DepEd, Yung retired sa DepEd na manager. branch. Oo, yung Yung isa naman doon sa Shaw Boulevard na yun. branch. Oo, ay ang sinasabi nga ay unusual. Oo. Yung nakita nilang mga halaga ng withdrawals. Oo. Ayan. Oo. Bakit ka natutulala? Hindi, tama. Kaya iniwasan ko yung mga paalala ni, yung mga paalala ni Abby. Oo. Ikwento ko sa iyo kung bakit. Okay, sige. Bubulong ko sa iyo kung bakit later. Pero ang dami nga nangyari kanina. Mayroon pang humabol. Akala ko tapos na yung impeachment trial. Biglang may naghain ng ethics complaint. Ay, oo. Laban nga kay Senator Judge Pia Cayetano. Dahil naman, ito yung hindi naganap sa loob ng impeachment trial. Pero nag-post kasi si Senator Pia Cayetano. Actually, repost. Repost. Repost yun. Actually nga, ito kasi yung yung post na to ay nakalimutan ko kung sino. May unang nag-post niyan. Ito yung parang alam mo yun, mga spliced, mga tagpi-tagping video ni House Prosecutor at Representative Chel Diok sa impeachment trial. Na ang teksto doon nakalagay parang ang lumalabas, meron na kayong judgment ganyan, pero wala pa pala. Oo, wala pang ebidensya. Parang ganon. Ang prosekusyon, medyo mabigat kasi yung paratang na yun. Dahil nga parang ang pinalalabas, kayo naman sa prosekusyon parang may judgment na kayo. So, may mali siya. Kumbaga. Pero ito kasi ay hindi original post ni Senator Pia Cayetano. Repost ito, pero yung original post niya, maliit lang yung views. Parang say 600,000. Pero dahil siya ay senador, may impluwensya. Maraming followers. Nasa 4 million na. As of yesterday, yung post na yun. So, ang inaano lang doon, yung parang responsibilidad mo. Tama. Diba? Dahil bilang isang senator marami judge. kang followers, bilang isang mataas opisyal ng gobyerno, diba? Na, kumbaga, fake news yung iyong ang iyong pinupost, diba? Isa nga dito sa mga makakausap natin ngayong hapon, ang isa nga po doon sa mga naghain ng ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano, ang kinatawan po ng Every Woman, si... Kantahin mo. Ay, bawal. Bawal. Kinabahan si Abby. Kinabahan. Kasi parang sarap kantahin. Pero yun nga, bawal kantahin. Pero at every least, woman. Ayan. kasama natin via Zoom ang kinatawan nga ng Every Woman na si Ma'am Juana Kaumeran. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po Ay, sa good afternoon. lahat at sa inyong mga tagapakinig. Ma'am, yun Teka nga, lang, nasaan kaya si Ma'am? Oo nga, parang Parang nasa nagme-merienda isang- yata nasa si isang- Ma'am. Isang fast food. Parang nasa isang mall. Ayun, oo. Oo. Pero yun nga, Ma'am, bakit niyo po naisipan na mag-file ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano? Yes, tama no. So nababanggit niyo naman kanina kung ano yung nagginawa ni Senator Pia as a Senator Judge, currently Senator Judge sa nangyayaring impeachment trial ngayon. Nagdesisyon ang aming grupo, Every Woman at kasama ang iba't iba pang mga kabataan at kababaihang organisasyon na magsampa ng ethics complaint laban kay Senator Pia dahil sa ginawa niyang pag-post, hindi sa amin hindi nag-matter kung ito ay repost, pero ito ay pinost niya sa kanyang official Facebook page na spliced video, naniniwala kami kasi na may mali dito sa laman ng video na ito, lalong-lalo na siya ay Senator Judge. Linawin sa impeachment trial. Linawin natin, Ma'am Juana. Ano ba ang tenor nitong post? Ano yung talagang laman niya? Anong mensahe yung ipinaparating?
Oo. Kasi splice siya, no? So, ibig sabihin, nakas na yung laman ng video. At ano iba yung intention na gustong palabasin, no? Nakasaad doon sa amin din complaint na yung intention, yung gustong iparating ng video na hindi, na may hindi katotohanan, no? Alam natin ngayon sa panahon ng social media at madaling mag-edit ng video, hindi buo yung katotohanan na lumalabas sa mga ganitong klase ng video. Oo. No, hindi yung buong konteksto. Alam natin mahaba yung impeachment trial, no? At yung sa paggawa ng ganitong pag-cut ng mga portions ng videos para may maiparating at bigay ng mali siya o maling pag-intindi doon sa buong doon sa katotohanan ay para sa amin talagang dapat investigahan ito sa ginawang pag-post ni Senator Pia. Ma'am Juana, ito kasi ay Senator Judge, si Senadora Pia Cayetano. No, dapat tayo lumalabas siyang neutral, no? Walang kinikilingan. Dahil itong video na to Yes. ay lumalabas na paninira sa prosekusyon. Tama. Mahalaga po yung punto na nasabi ninyo, no? As a Senator Judge, dapat ay impartial sila. Dapat ay pinapakita nila ang kanilang neutrality. Wala silang pinapanigan. Yun ang kanilang sinumpaan bilang mga Senator Judge. At dahil sa ginawa ni Senator Pia na pag-post ng ganitong video, ay parang meron siyang kinikilingan. Tuwing inireklamo sa no merong ethics complaint, ano yung posibleng parusang kaharapin? Ma'am Juana? Hindi ito nabanggit sa amin, no, pero kung ano yung nararapat na parusa kay Senator Pia sa komite, ay dapat patawan siya, no, pagkatapos maimbestigahan itong kanyang ginawang pag-post. Yung sa original post din kasi ay irereklamo nyo rin ba o yung ito lang, si Senator Pia lang? Si Senator Pia, no, dahil yung katungkulan niya bilang Senator Judge ay meron siyang mahalagang posisyon sa impeachment trial process. At sa palagay namin ay may hilabag siya sa kanyang tungkulin dito sa buong proseso na ito. At yung huling tingin kasi, parang as of yesterday, nasa 4 million na yung views. At umani rin ang maraming komento, no? Sa ngayon ba ay hindi pa rin tinitake down yun? Nandun pa rin sa kanyang official SOCMED? Yes, sa huli naming check, no, bago kami na nag-file kanina, ay nakapost pa rin itong video na to. Na alam ko nung una pa lang niya pinost ay marami na talagang batikos na nakita sa social media. Pero at I think nagkaroon na rin siya ng reaction pero hindi pa rin niya tinatanggal. So ang dating sa amin ay pinaninindigan niya ang pag-post na ito sa kanyang official Facebook page. Pero kung bawiin niya ito, tanggalin niya, hindi na niya i-repost at humingi ng paumanhin, sasapat na ba yon o may kailangan pang ibang gawin ang Senator Judge Pia Cayetano para masatisfy, para maging maayos na lahat? Hindi sapat na burahin niya ang video, no, at humingi ng paumanhin. Ang nangyayari ngayon na impeachment trial ay isang proseso ng accountability. At naniniwala kami na dapat ay maging accountable din siya sa kanyang tungkulin. Kaya dapat ay ituloy pa rin ang investigasyon sa Ethics Committee at dumaan ng proseso doon. At kung kinakailangan niyang magkaroon ng parusa sa kanyang ginawa dahil lumabag siya sa kanyang tungkulin, ay dapat mangyari pa rin ito. Ma'am, kasi yung sa mga nakita natin in the past sa House of Representatives tsaka sa Senado, usually yan kapag unang offense, reprimand lang, pagsasabihan lang siya. So hindi Wala sila ba yung parang masususpend. explain in 24 hours? Hindi, mag-hearing yung Ethics Committee. Okay. Iko-convene yung Ethics Committee. Kaso nga yun nga, kakakabuo lang ulit itong Ethics Committee dahil nga doon sa mga Sino naging chairman balasahan. Si Senator
Tito Soto. Sa kanya rin naka-address yung kanilang liham. I-convene, ano? Pag nag-convene, tsaka palang magpapatawag ng hearing. Tapos, usually, hindi lang isang hearing yan. So, serye yan ng hearing. At pag-uusapan doon kung ano yung, paano maitatama yung mga pagkakamali ng isang senador. At kadalasan nga, dahil nga first offense ito, usually reprimand lang. So, sasapat po ba sa inyo na ganun lang? Reprimand lang muna? Dahil nag-file kami sa Ethics Committee, no, ay kung ano yung proseso na dadaanan sa committee na iyon at yung tingin niyang dapat mangyari kay Senator Pia ay igagalang namin kung ano ang mapagdedesisyon na ng committee. Tsaka Pero kami ay patuloy na magbabantay sa kanya. Pero kasi at sa iba pang mga senator judges. Hindi lang naman kasi ito yung dahil senator judge siya. Pero kasi ano to kumbaga yung videong ito ay nasa loob ng impeachment trial. Tama. Diba? Parang parang ginamit niya yung isang event kung saan siya ay senator judge. Diba? Kumbaga, baka meron pa siyang na-violate doon sa loob, no? ng Senate Impeachment Court din. Diba? Kasi ginamit yung video. Pero yun nga, Ma'am Juana, marami kasing fake news ngayon So, kailangan, di ba, kahit naman tayo bago tayo mag-repost, chine-check natin, nagpa-fact check tayo. Kasi baka tayo yung malagot, di ba? Baka tayo yung mademanda, di ba? Tayo yung ireklamo. Pero, yun nga, anong panawagan nyo na sa isang mataas opisyal ng gobyerno, mga personalidad, mga maimpluwensyang tao, ay dapat na mag-ingat sa kanilang mga pinopost? Yes, tama po yan, no? Yun talaga ang panawagan natin sa mga taong may malalaking following, no? Lalong-lalo na malaki yung impact ng social media sa pang-araw-araw natin na buhay, no? At hindi lang at sa pagkakataon na ito ay Senator Pia ay may patungkulan, no? Na dapat hindi lang bilang senador, siya rin ay lawyer, no, na dapat hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. At sa konteksto na ito, na tayo ay nasa impeachment trial, siya ay senator judge, the more na meron siyang ganung patungkulan na hindi basta-basta na nagpo-post ng mga ganitong klaseng video, maging responsable, no, sa kanyang mga pinopost. Pero Ma'am Juana, siguro, huling tanong ko na lang po, yung original poster po ba, may plano tayong habulin din? I think we will look into it, pero sa ngayon kasi ay dahil sa katungkulan din ni Senator Pia, no, ay kaya kami ay nagdesisyon na siya ang sa kanya mag-file, no, ng ethics complaint. Alright, sige po, marami pong salamat Ma'am Juana sa oras po ninyo. Maraming salamat din po. Yan po si Ma'am Juana Kaumeran ng Every Woman. Yun po yung grupong naghain ng ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Partner, ano oras na? Ang oras, 9 na minuto bago ang 5:00 ng hapon. Ang dami kasing nangyayari, di ba? Sumasabay sa buhos ng ulan. Kung gaano kadami yung patak ng ulan, yun yata din kadami yung mga nangyayari sa paligid natin. Pwede bang chill-chill lang? Kaya nga. Kumbaga umayon kayo sa panahon. Tsaka hump din yun, no? Dapat nga chill-chill lang tayo dahil midweek. Oo, correct. Oo, di ba? Kasi matapos ang sona ng Pangulo. Oo nga. Parang, Lunes na Lunes, ang dami natin kinaharap agad, di ba? Correct. Sana kung ano yung panahon, yun din. Malamig din dapat ang ulo ng mga tao. Pero syempre, hindi rin naman dapat din na papayag tayo na ganun-ganun na lang. Inaalipusta ang bayan. Ay! Wow, inaalipusta. Hindi pa, hindi pa sisiil. Oo. Sige. Merienda na ba ako? Parang hindi pa yata rin ako nagmerienda, kaya yata mainit ulo ko. No? So, hindi ka naambunan. Ay, hindi. Teka lang, batiin pala muna natin si Sir Tony Velasquez. Happy birthday. Dahil nga kahapon, sige, go. Tuloy nyo na yan. Ano ba yan, Hana? Ano ba yan? Ano ba yung tambol na yan? Ay, kasi kahapon,
walang pansit. So ngayon natin batiin kasi ngayon yung pansit. So kapag walang handa, walang bate. Oo, i-hold muna namin ng pagbate. Hindi, pero pero ano, dahil may palabok, sa kanya magaling yun. Sa kanya yun. Tsaka may barbecue. May barbecue, di ba? May suka nga eh. Kahit kung di lang tayo bago-programa, nanginain na ako dun eh. Oo. Ayaw mo kasi may mga Oo. sabit-sabit. Tsaka mahirap ng dumighay, no? Sana after ng programa, may maabutan tayo. Feeling ko meron pa yan. Oo. Pwede ba ipagtira nyo na lang kami? Oo. Ang daming nagba-birthday kahapon, ah. Sino pa Bukod yan? kay Sir Tony, may mga kaibig. Naku, sorry, wala yung listahan ko dito. Basta, mamaya hanapin ko, ha? Happy birthday sa inyong lahat. Ay, teka lang, hindi man niya birthday, nais ko lang batiin si Aliana Yana Dantis. Uy, si Yana, kilala ko yan. di ba? Nakikinig yan lagi sa atin. Yes, oo. May isa daw silang TV eh. Yun Naka-monitor na, sa tayo DZMM. daw. Siya ay nasa Malaya Business Insight. Oh, diba? Kasi sabi niya mag-isa lang po ako, nagsusumbong. Naku. Oo. Madilim pa naman ngayon. Talaga ba? Malamig yung hangin. So, may mumu doon? Wala ba dyan sa likod na? Tinakot. May mumu ba doon? Tinakot Oo, si Yana. ayan. Parang kailan lang, no? Mga bata pa tong mga to, no? Oo, nakasama Ngayon, natin kasi yan eh. Mga yan sa isang Ngayon, mga dalagat programa. binata na. Tsaka watak-watak na. Ganun yun eh, di ba? Kasi nung una, yung mga batch-batch na yan, magkakasama nag-a-apply sa trabaho, sabay-sabay din natanggap. Pero syempre, kailangan mo ng ano yan? Spread your wings and fly. Diba? May mga nag-iba na ng landas. So, watak-watak na rin yung mga magkakaibigan. Minsan, no? Magkakaklase kasi yun eh. Diba? Walang Yan. Wala ka ng contact dun sa iba, ganyan. Meron bang nag-ghosting sa'yo? Wala. Hindi, pero ang maganda rin, panatilihin nyo yung inyong contact, Tama. komunikasyon. Tapos once in a blue moon, ay pwede kayong magkita-kita, no? Oo. Diba? Tama. At saka nag-anniversary pala 2 years ago, yung malungkot tong mga batang to. Oo. Basta kikwento ko sa'yo kung bakit. Tapos sabi ko, sige, tayo, basta may kinainan kami na taqueria. So sabi ko, libre ko kayo ng mga tacos tsaka mga burritos para mawala yung sama ng loob nyo. Pero ako naman minsan, nagkita-kita kami sa isa naman kaming Chinese Chinese resto. naman kayo. Oo. At doon kami nagkwentuhan. Ano nang balak ninyo sa mga buhay nyo? Kasi ang May babata kinasal na na ba mga sila sa to kanila? Ang May babata kinasal na ba sa kanila? Wala pa. Si Yana siguro. Feeling ko si Yana rin yung mauuna. Oo. Ay, nako, hindi natin nakakalimutan na dahil nga nung Lunes nagkaroon ng State of the Nation address. Marami pa rin mga tanong, Kasi parang isa nga doon sa mga nung binalikan ko siya, sabi ko, parang hindi bumanat ang Pangulo sa mga kritiko niya. Wala sa China meron eh. Alam natin na yung hindi pa sisiil sa atin. Sa Correct. China yun. Pero yung mga kalaban niya sa politika, wala kang maalala. Oo, tsaka, hindi talaga actually sinadya yata ng No. Pangulo. Gusto niya siguro mag-focus sa naging accomplishment, di ba? Oo. At sa mga programa niya pa, blueprint niya sa hinaharap. Pero, tama ka, impeachment trial, hindi rin naman nabanggit. Hindi nabanggit din Oo, hindi rin nabanggit. Tapos, yung mga issue rin na hindi siya binanggit, well, sabi nga ng mga kritiko, tila baga ito'y iniwasan nga bang sadya ng Pangulo. Yung mga issues, may mga issues din. Oo, kasi na syempre may iniwasan. mga nabubuo rin sa isipan ng mga tao na, ganyan. Pero tanungin natin ito, yung susunod na makakausap natin, isa siyang constitutional law expert. Tanungin natin, ano ba talaga yung dahilan? Bakit naglagay ng State of the Nation address kasi dyan? Diba? Para saan ba talaga ginagamit ang SONA? Diba? So makakasama po natin via Zoom si Attorney Domingo Igon Cayosa, isa pong constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang hapon po, Attorney Igon. Good afternoon. Good afternoon, Maan at Zandro, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Yun nga, Attorney Igon, ang tanong ko, bakit nga ba kasi tayo may SONA? At saka, very specific ang konstitusyon na sa ikatlong Lunes ng Hulyo ay muling magko-convene ang dalawang kapulungan at sabay pakikinggan ang State of the Nation address ng Pangulo. Bakit po may ganong provision sa Constitution at bakit siya inilagay talaga doon? Bakit po may ganon?
Kasama yung provision na yan, Sandro, ng accountability at transparency at na mga overarching principles sa ating constitution. Kaya nga, yun ang unang mangyayari pag nagbukas ang Kongreso. Kasama rin yan dun sa konsepto ng checks and balances para mag-report ang Pangulo sa co-equal branch of government sa Congress at kung ano nang kanyang nagawa, ano ang kanyang gagawin at anong kailangan niyang tulong sa Kongreso. Kung mapapansin ninyo, nandun din sa State of the Nation Address ang lahat ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kasama na ang judiciary, Supreme Court at mga constitutional bodies. So in a way, ito ho ay pagre-report. So sasabihin niya ano na ba ang estado ng ating republika at ano na ang kanyang nagawa, anong gusto niyang gawin at anong tulong ang kinakailangan niya o kooperasyon na kinakailangan niya, hindi lamang sa Kongreso kundi sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So required ho yan, mandatory yan, hindi optional. At ginagawa ito dahil napakahalaga, ginagawa sa first day ng session, regular session ng Kongreso. Oo, so ito yung lumalabas na tao ng paniningil ng taong bayan sa administrasyon, di ba? I-update nyo kami, di ba? Teka lang, ano na nangyari? Ano na? Paano mo hinawakan, paano mo tinimon ang ating bansa sa loob ng nakaraang taon? Ganun yun, di ba? So, ibig sabihin, Attorney Egon, kung ang Pangulo merong State of the Nation Address, itong isinasagawa naman na impeachment trial ni VP Sara, ito'y bahagi rin ng pagpapanagot, yung mekanismo ng pagpapanagot sa mga halal na opisyal. Tama ba, Attorney Egon? Tama. For impeachable officials, kasama na ang Vice President. Ito naman ay parang kaso, similar to a case, but it's not too technical, hindi masyadong madetalye. Summary proceeding yan para kung sakasakaling may pagkukulang, pag-aabuso o kaya katiwalian ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, hindi na natin hintayin yung susunod na eleksyon o hindi na natin hintayin yung napakahabang administrative o criminal case. Yung impeachment na lang ang gagawin natin para madalian at simple lang yung pananagutan kung meron man. At syempre kung anong take ni Attorney Cayosa sa nangyayari at yung kaninang naganap na impeachment trial day, babalikan po natin yan, Attorney Cayosa. Magbibigay daan lang po kami sa ilang mahalagang mensahe. Balikan na natin si Attorney Cayosa kung anong take ni Attorney Cayosa doon sa nangyari kanina, especially dalawang land bank managers, dating land bank managers ang humarap. Ano pong take nyo, Attorney Cayosa? Well, napakasimple naman yung nangyaring hearing kanina at dahil may experience din ako sa banking industry, wala namang masyadong issue o controversial dyan dapat. Sa katunayan nga, in hindsight, pwede na sanang sinubject sa stipulations and admissions ito nung sa pre-trial. Kasi ang kanilang kwento lang naman yung mga proseso na nangyari sa loob ng bangko. And that's pretty standard. So, kaya nga wala nang masyadong tanong yung defense, di ba? Isa lang ang kanyang natanong. Kasi paano mo ano pang masasabi mo dun sa standard operating procedure ng bangko? Of course, na-highlight lang yung masyadong malalaking amount na ine-encash. Pero dumaan din naman ito sa proseso. So, maaari na lang sana itong in-stipulate na magkabilang panig para hindi na masyadong humaba pa yung overall na proseso ng impeachment trial na ito. Oo. Attorney Cayosa, kasi di ba sinasabi, quote-unquote, unusual yung halaga, kaduda-duda yung amount. Pero ang sabi ni Senator Ping Lacson sa witness, wala daw sa batas yung kaduda-duda. So, paano magagamit ito, Attorney Cayosa? Well, yung kaduda, yung unusual na terminology na ginamit ng manager, that was said in layman's terms na unusual dahil ang laking cash
yung mga bangko kahit pera ang hawak ng mayan, hindi naman araw-araw naman nagwi-withdraw ng ganyan. Sa katunayan nga, it's so unusually large na the day before that or a few days before that, tumatawag muna yung nagwi-withdraw, yung DepEd o OVP para ihanda nila kasi wala namang ganyang kalaking amount. So yung paggagamit ng term na unusual, that is a layman's term. Wala ho naman yan technical meaning. Yung sinasabi ni Senator Lacson, iba ho yun. Yan ho yung mga terms and phraseology na ginagamit sa AMLAC at iba pang mga proseso ng central bank, AMLA o kaya ng bangko. Yung unusual, ibig sabihin, hindi yung kakaiba. Totoo naman. So it doesn't need to be in the law. Pero yung kasi sinasabi nyo, kung ito ay dumaan naman sa tamang proseso, na proseso, nangyari, halimbawa ang mga withdrawals na yan, so ano pong titignan dito, Attorney Cayosa? Well, ayan, ang mas importante dito, ano ang nangyari thereafter, di ba? It's unusual talaga na isang lower ranking official, ang laki-laking cash na winibidyo niya. Kasi nga usually sa gobyerno naman, yung mga transaksyon, check yan, it is paid in favor of the recipient, di ba? Yung kontratista o kung sino nagbenta sa gobyerno o nag-render ng service. So, napapangalanan yan para ma-account ng maayos. Itong kung payee, ang payee, empleyado din ng OVP o DepEd, doon pa lang yung mga nasa bangko, taas kilay na hindi ito nangyayari. This is a government account. So, hindi... Ang dami naman, di ba? At saka, talaga, very unusual na yung isang ordinary employee, ganyang kalaki at paid to a particular person na hindi naman, wala naman siyang estado o kaya kakayanan na mag-provide. So, pretty obvious, alam na nila malamang ito na baka confidential fund ito. O kaya, siyempre, nag-iisip ka talaga. They cannot deny any ordinary bank official, whether land bank or any bank, na trustee ng pera ng bayan, edi magtataka talaga. So, malamang yan, alam niya, baka intelligence fund ito. Kasi hindi ho naman nangyayari na pay to a particular government official and then yung cash, dala-dala niya sa bayong at sila na ang mamumudmod o magbigay sa ibang tao. Actually, yun That's nga yung... the standard procedure ng payouts from government accounts. Yun nga po yung tanong ko, Attorney Cayosa, partner, no? Yung unusual ba na sinasabi nitong dalawang bank managers, ito po ba yung pagiging unusual na ilalagay doon sa gym bag at dadaan ng fire exit? Sa backdoor. Oo, sa backdoor, 'di ba? At wala doon sa testimonya ng dalawang bank officials, wala tayong narinig na kukunin dyan ng armored vehicle. Laging opisyal ng DepEd na nasa ilalim ng opisina ng DepEd Secretary noon, si Vice President Sara Duterte, yung kumukuha. 'Di ba? So kung may mangyari na kapag habang bit nila yung gym bag, sinong may pananagutan doon ngayon, 'di ba? Pera 'yun ng taong bayan, Attorney Cayosa. Yun po ba yung tinutumbok ng pagtawag ng dalawang opisyal ng bangko na unusual yung naganap? Kasama na 'yon, but more importantly, unusual kasi nga unusually large. Yung so laki. that's number one, no? Unusually large, hundreds of millions yung winibido at one time. Pangalawa, unusual din na pay to a particular low-ranking official ng gobyerno at cash na ilalabas. Normally yan, ide-deposit mo sa account ng payee. Normally yan, i-check sa mga pangalan ng mga dapat makakatanggap nito. So, unusual din yung isang tao maglalabas at cash na dala-dala niya. Well, unusual din dahil napakalaki yung halaga at cash lahat, talagang sako-sako or boxes ang pinaglalagyan nito. At unusual din na sa likod dumadaan kasi nga naman malalaki yung amount. So baka nandun nakaparada yung kanilang sasakyan, hindi naman niya dinetalye. So these are all yung
yung tama lang yung pag-describe nila na unusual. Hindi lang nila hinimay-himay kung ano yon. Pero sa aking paningin, more or less alam na nila kung na confidential fund yan because hindi naman ginagawa ito dun sa mga regular funds ng gobyerno. Pangalawa, this is not the first time na nangyari sa kanila. Kung titignan natin, it's a series of transactions at halos regular. Every quarter nangyayari ito. So, hindi na rin, siguro hindi lang nila ma-verbalize yung kanilang mga saloobin kasi they presume regular yung transaction. Utos naman nila yan. Kino-confirm naman ng opisina mismo. Pera naman nila yan. But I'm sure, individually, personally, taas kilay sila. But being professional bankers, tumatahimik lang muna sila. Hindi naman nila trabaho imbestigahan yan. Pero ang depensa ng depensa, tama ba yun? Kung alam daw ba ng prosecution yung sinasabing confidential funds na ginagamit ito sa mga surveillance operation na kumagay, hindi nga hayagan. At yun sir, yun ang kanilang defense na ito ay ginagamit sa mga ganong operasyon. Well, tama naman, ng confidential fund ginagamit mo for intelligence gathering. Pero ang tanong ngayon, trabaho ba ng Vice President ang intelligence gathering? Trabaho ba ng DepEd ang intelligence gathering? So, yun ang mas mahalaga. Alam naman nila lahat kung ano yung confidential. Pangalawa, hindi rin ho tama at magandang ilinaw ninyo na hindi totoo na yung confidential fund. Hindi na natin pwedeng alamin kung ano yon. Even under COA rules and regulations, pag ito ay natutumbok, it's still the duty of the disbursing agency to explain saan ito nagamit. Perhaps it can be done in executive session, hindi sa publiko. Totoong mayroon silang mga binigyang mga informants sa confidential, pero ito, ang lalaki At yung mga intelligence operations, hindi ho naman yan yung regular na every 3 months, every 4 months, at ganyan kalalaki. Dapat, wala pang sigurong mga intelligence operations na ganyan kalalaki ang kinakailangan. So, yung confidential fund, maari pa ring busisi. Yun nga ang ginagawa ngayon. Lalong-lalo na merong report ang COA na fina-flag up ito kasi nga ang bilis dinisburse, ang lalaki, at yung mga resibong mga ginawa nilang pang back up dito ay mga pekeng tao. Meron ding ginamit na institusyon like the Armed Forces of the Philippines, ginamit daw dun sa kanilang activity, pero naglabas ho naman ng statement o public yung AFP na hindi totoong kumuha kami ng pera sa kanila kasi ginamit namin ang sariling pera namin. So ito ho yung mga basehan dito. It's not really away tungkol sa ano ba yung confidence, paano nyo ba ginamit? At katungkulan pa rin nila na explain kung saan nila ginamit at paano nila ginamit, paano nila dinokumento ito. At may mga mekanismo ring nakalagay sa ating mga batas na itong COA ay maaaring i-divulge sa Speaker of the House kapag tinatalakay yung budget. Kapag pinag-uusapan yung pagbinabalangkas yung pambansang budget. So may makakatingin talaga, may makakasilip talaga doon sa mga tinatawag na confidential funds. So hindi siya completely confidential dahil meron pa ring subject pa rin ito sa checks and balance ng ating pamahalaan. Maraming salamat, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Good afternoon sa lahat. Yan po si Attorney Domingo Igon Cayosa, isa pong constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. O paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo? ATM. Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? O, diba? Yung off-camera, may chichismisan kami. Oo. Ano ba? Okay ba? Okay? Wala yun. No? Wala yun. So, stay put as is. Uy! O ito dahil nga, diba kanina nga, madiin yung, bagamat hindi niya diretsang nginat-ngat
'di ba? Binakbakan ang China. Pero mayroong portion talaga siyang inalat na parang wag niyo kaming tawaging ano diyan, 'di ba? Dito ba yung sinabi niya hindi tayo pasisiil? Oo, palulupig. na we lahat are na not lahat. greedy, 'di ba? Oo. Kasi nga naman, 'di ba, hindi naman tayo nangangamkam ng isla diyan sa West Philippine Sea. Pero dahil iyay atin. oo, pero wag niyo naman anuhin yung mga mangingisda namin. Okay nang aano diyan, 'di ba? At alamin nga natin kung ano ba, nadismaya ba or kontento ang ating mga kababayan, lalo yung mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, sa tinura ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa nakaraang SONA. At sapat ba yun? Kasi nga, baka naman kulang din sa, kumbaga, direksyon. Kasi nga naman, ang SONA ay nandyan para magbigay din ng direksyon kung saan patungo yung national security ng ating bansa. Makakausap po natin, sa linya ng telepono, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po, Dr. Ona. Magandang hapon. Magandang hapon, Sandro and Maan. At again, thank you for inviting me. Sayang hindi natin nakita sa Zoom si Dr. Oo nga, first time ni Dr. Ona na hindi naka-Zoom ngayon. Baka siguro mahina ang signal dyan, Doc. Medyo nasa labas ako ngayon, Sandro and Maan. Kagagaling ko lang sa isang symposium. So, medyo loud and clear naman. Oo. Yun nga, Dr. Ona, kayo ba ay satisfied doon sa mga naging pahayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa State of the Nation address? Lalo na talagang kung sinasabi nga nung ibang kritiko na iniwasan. Tungkol sa China, talagang nag-alat siya ng oras sa kanyang SONA. Yeah, of course, no. Siyempre, para sa amin, maganda yung nabanggit ng Pangulo at saka nabigyan din niya na hindi tayo pasisiil kung sino man ang gusto nagtatangkang maglupig sa atin, hindi ba? I think malinaw yung mensahe ng Pangulo, lalong-lalo na nung binanggit niya na wala tayong doon sa, baga, kailangan nating harapin yung mga racist comments, hindi tayo racist sa bansa, So, siguro, kitang-kita yung pagkabuisit na rin ng Pangulo tungkol doon sa nilabas na monkey video na very dehumanizing at masyadong racist, Kaya nabigyan din ng Pangulo yun. Kaya para sa akin, talagang plus points yun doon sa mensahe niya sa SONA. Pero sa kabilang banda, syempre, humihingi kami ng mga analyst, siguro mas maganda kung talagang binanggit niya na ito ang gagawin natin moving forward. Yung mga ganun ba na palalakasin pa natin yung ating diplomatic efforts o yung modernisasyon ng ating sandanahang lakas. Yung medyo specific sana yung aming hinahanap. But nevertheless, of course, kontento kami doon sa sinabi ng Pangulo tungkol dito sa West Philippines. Oo, yun nga ang batikos, Doc Sherwin, kasi nga ang sinasabi ng mga kritiko ay parang medyo may pagka-rhetoric, no? Yung tinuran ng Pangulo kasi parang wala raw specific na strategy, no? Na inilatag kung paano talaga matutugunan yung pangaharas, paano mapoproteksyonan yung ating mga mangingisda. Kumbaga yung specific na hakbang, sinabi mo nga. Yeah, medyo agree ako dyan, Maan, kasi nga yung direksyon, lalong-lalo na ngayon, di ba, siguro bago nitong SONA, di ba, nangyari yung provisional arrangement daw na sinasabi ng Chinese ambassador, di ba, na di umano na meron sila between the embassy and the Foreign Affairs Department, So, na-deny naman ng Foreign Affairs at deny ng Department of Defense, di ba? Hindi daw agreement yun. Understanding lang daw. So ano bang pagkakaiba, Siguro yung SONA kasi isang pagkakataon din sana yon na maging klaro talaga yung direksyon, ng ating diplomacy, yung ating mga security arrangement, although again, to the credit of the administration, malinaw yung mga pahayag naman ng Secretary of Defense tungkol dito, But again, syempre yung mga tao nag-e-expect din sila from President Marcos since siya yung Pangulo natin, di ba? At palagi naman ganun sa SONA, di ba? Usually may pagkukulang, hindi naman sumusobra, but nevertheless, yung sana yung inihintay din namin as
sa mga nag-aaral tungkol dito sa ating security policy. At saka yung mga insidente ng pananakot, hindi lang girian kasi ito na ngayon, di ba, Doc Sherwin, ay talagang nangyayari na yung pananakit, di ba, na physical na etong China. So parang sinasabi rin, anong gagawin natin para hindi na maulit iyon? Yeah, alam mo, yan yung sinasabi ko nung huli kong panayam dyan sa studio, no, na lalong-lalo na itong dehumanizing monkey content, no, na masyadong racist. Ang kasunod kasi niyan usually escalation at saka acts of violence. Kasi talagang tinreat ka na hayop nung katunggali mo eh. So, nag-i-incite yan ng violence, nag-i-incite yan ng escalation. Ngayon, tama yung sinasabi mo, ano ba yung gagawin natin, ano? Actually, malinaw sana kung ilalatag ng Pangulo yung direksyon natin, ano? Kung ano ba, magiging deterrent strategy ba ang gagawin natin? Palatakin ba natin yung resilient capacity ng mga sektor natin, lalong-lalo na dito sa cybersecurity natin, dito sa media natin, lalo na yung lalabanan natin yung disinformation. Although may mga panukalang batas tungkol dito, no, na sinasabi priority, kaya lang syempre, yung mga tao, syempre kami, lalo-lalo na, hinihintay namin yung malinaw na pronouncement kasi policy yan no? Pwede talagang gamitin ng ating mga ministries, ng ating mga departments upang maglatag ng mga programa patungkol dyan. Okay. Pagdating naman, sir, although may mga, syempre, financial assistance, may ayuda tayong ibinibigay sa ating mga mangisdang apektado dyan sa West Philippine Sea, may nasabi rin bang programa talaga na, kumbaga, ay concrete, no, nagagawin para matugunan yung nawawalang pangkabuhayan nila? Alam mo, meron naman kasing mga existing na programa tungkol dyan, ano? Kung matatandaan nyo nga, yung mga hinarang ng Chinese Coast Guard, no? Yan yung mga nagdadala ng food and fuel provisions, no? Meron naman talaga mga programa dyan, ano? Ang ano na lang, it's kung pag-iigtingin pa yan, lalong-lalo na kung mag-escalate ang situation dito sa West Philippine Sea, no? So, maganda sana rin na nabigyan din yon. No, however, siguro to sa mga darating na mga linggo, ang mga buwan, pwede namang may pronouncements din ng Pangulo or even yung mga heads of departments, para lang mabigyan, kumbaga, masuportahan o mabigyan kumpiyansa yung mga mangingisda rin natin kasi sila yung nandyan sa front lines, no? Sila yung hinaharang, sila yung inuhuli at minsan nabobomba pa, no? At nitong mga nakalipas po kasing mga SONA, detalyado kung ilan yung bibiling fighter jets, 'di ba? May mga ganon nitong mga ilang bibiling bagong barko, 'di ba? Para ngayon hindi ganon kadetalyado yung pagpapalakas sa national defense ng ating bansa, Doc Ona. Ano naman, Sandro, no? Kasi siguro nga mas tutok kami dito sa isyong ito, no? Alam namin yung mga plano ng gobyerno kasi very transparent naman ang administrasyon when it comes to its military modernization at saka yung pag-expand ng Philippine Coast Guard, ano? Unfortunately, hindi nga nabigyan din yun ng Pangulo, pero may nakalatag na mga programa. Halimbawa, no, yung sa Philippine Coast Guard, nag-order na yung gobyerno natin, no, na mga 5 malalaking barko, no, na panghaharap natin dyan sa West Philippine Sea. Ito yung mga 97-meter na mga barko. Malalaking barko to, no? Na malaking maitutulong din sa presensya natin dyan sa West Philippine Sea. Sa Navy, meron din silang mga ganong no? Nabanggit na to before sa mga programa, pronouncements ng mga secretaries of defense and yung sa transportation. Pero unfortunately, hindi nga binigyan din ng Pangulo. Pero meron naman na nagsasabi. Alright, sige po, siguro abangan na lang din natin dahil nga ang State of the Nation address ay hindi lang yung accounting ng mga nagawa na ng Pangulo, kundi ito'y naglalatag din siya ng mga panghako na sisingilin naman natin sa susunod na State of the Nation address. Maraming salamat po, Dr. Ona. Thank you. Maraming salamat, Sandro and man. Mabuhay kayo. Thank you. Yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. Oy, may napili na tayo may na nanalo charity na. ba? Ito na, Maria Agnes R. Matawaran, Bulacan. Ano sabi niya? Akala ko, apelido yung Bulacan. Taga Bulacan pala. Kayo kasi. Ito, ang sabi niya, ang confidential funds ay pondong inilaan ng pamahalaan para sa magawaing nangangailangan ng mataas na antas ng pagiging lihim
upang maging epektibo. Karaniwan itong ginagamit para sa pangangalap ng impormasyon o intelligence gathering. Di ba? Ang galing mag-research nito. Oo. Pero ayaw nung dating yung research. Para saan daw yan? Wait, Meron ka ng charity ba at makipag-ugnayan lang sa ating ATM staff tuwing Biyernes yan, no? Pag kakontakin kayo. Kontakin naman kayo. Yan. Ito nagkapabate, happy 95th anniversary College Editors Guild of the Philippines, CEGP. Dati diba? ba sumasali ka dyan? Hindi, recently, nitong summer, nag-judge Na-invite tayo. ka? ng mga sinulat nila. Yan. Diba? Yan. Paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpus at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! Bukas ulit. Anong take mo? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.